syempre doon tayo sa basics ng angle measurement. And ano nga ba ulit ang angle? Okay, syempre alam natin guys, that is the measure of rotation of a given ray about its initial point. So let us say meron tayo ditong ray and this will be the initial point. Syempre, meron tayong point na iikutan or yan yung magiging vertex natin guys, na kung saan ang mangyayari, iikot tayo at a certain rotation. So guys, ito na yung magiging terminal point natin ngayon. And yung angle sa pagitan nila, guys, yan tawagin nating theta. That is the measure of rotation. And guys, kung napansin nyo, ang measurement ko, from point na to, sa initial point, nag-rotate tayo ng positive rotation. Paano naging positive yan? Guys, nagiging positive yan kapag counterclockwise ang rotation natin. Halimbawa, meron tayong X and Y coordinate axis dito. Ang sign convention natin from dito, from positive x-axis, okay? Tapos, counterclockwise, guys, ang nangyayari dito, that is positive angle, okay? So, ayan, ganyan yung angle natin. Pero what if naman, kung pabaliktad? Pwede rin naman. Pero guys, ang mangyayari, ang magiging measurement ng angle natin will be negative. So, ganyan po yung ating sign convention dyan. Nandiyan na rin sa module yung ibang mga terms, no? Pero alam ko familiar din kayo dyan. Complementary, supplementary. So, ayan. Guys, ito yung mga different ways kung paano natin i-describe yung angle or paano nga ba ang measurement natin ng angle. Una is sexagesimal system. Second is centesimal system. And third is the circular or natural system. O, ano-ano nga ba yung mga yan? O, discuss natin, no? Guys, yung una dyan is sexagesimal system. Ayan po yung common or yung kadalasan nating nakikita. Ano po ba kasi yung ginagawa dyan? Halimbawa, guys, para mas maintindihan natin, gumawa tayo yung initial point, paikutin natin ng isang revolution. Okay? And alam naman natin, guys, sa gitna niyan, no? Sabihin natin N yung gitna. Tapos, isang revolution, makakagawa tayo ng circle niyan, malamang sa malamang. Guys, sa sexagesimal system, ang ginawa kasi dyan, yung isang revolution ay hinati sa 360 na parts. Okay, hindi naman ano dyan, no? Saktong 360 iyang pagkakahati. Pero imagine niyo na lang, guys, no? Ibig sabihin, guys, eto, ang ano niyan, ang measurement niyan is 1/360 ng isang revolution. Ito po, ang tawag natin dyan, kapag ka-in-isolate natin ang isa sa part na yan, ayan po ay isang degree. Okay? Yan po yung common natin ginagamit or yung notation yan yung pabilog, di ba? Ganito. Yan, sulat ko dito. 360 degrees is 1 revolution. And ano naman yung mas maliliit pa na measurement niyan? Guys, itong 1 degree pwede pang hatiin yan. Ano? Itong 1 degree na to, hahatiin natin into smaller pieces kung saan ilang piraso. Hahatiin natin, guys, sa 60. Okay, bakit 60? Guys, diyan nga nanggaling yung term na ano to, nakalagay dyan, no? Sexagesimus. Dyan sa module yun nakalagay sexagesimus o kaya sexagen na ang meaning is 60. Okay, by 60. Kasi hinati natin itong isang degree sa 60 parts. So, kapag pumulot tayo ng isa dyan, guys, ang mangyayari, pumulot tayo ng isa dyan, that is 1/60 ng isang degree. So, ayan po ay 1 minute. O, alam naman na natin to. So, 1 minute yan. Tapos, etong maliit na yan, hatiin mo pa ulit, no? Into 60 parts, ang mangyayari dyan, magiging 1 second. 60 second ay equal sa 1 minute. Tapos, dito naman, 60 minutes equal sa 1 degree. So, ayan, alam na natin yan, no? Next naman is paano yung centesimal system. Okay. Actually, ito hindi man masyadong common to. Pero, ang ginawa naman dito, guys, hinati naman, hindi sa 360. Kumbaga, mas maraming hati ito. Over 400. Okay? So, 400 parts siya hinati, yung isang revolution na yan. Kaya, ibig sabihin, guys, sa centesimal system, tinatawag nating gradients or grads. Yan yung letter G. Okay. So, pwede nating sabihin, guys, na 400 gradients, yan po yung unit niya na, hindi yan 400 raised to 9. Is 1 revolution. Okay? So, guys, ano naman sa tingin nyo kapag pumulot tayo ng isa dyan? Okay? So, ito, 1 gradient yan.
hahatiin pa natin yan. Tama, sa mas maliliit na part. Ilan kaya? 60 ba yan? Guys, centesimal system. Ibig sabihin guys, sa hundreds mo na siya hahatiin itong smaller parts na to. No? Sa 100 mo na siya hatiin. So, sa 1 grade yan, ang 1 minute na equivalent niyan, pupulot tayo dito, 100 minute equal naman sa 1 grade yan. O ngayon, hatiin mo ulit yan, iba naman ang corresponding parts dito, 100 seconds naman equal sa 1 minute. Ayan po ay usapang centesimal system or sa gradients. Okay? So, yun lang naman ang difference. Yun ang tatandaan nyo, 400 gradients sa isang revolution. Guys, paano naman yung next na, dyan, yung pangatlo? Ang sabi dyan, the circular or natural system. Okay, so ang sinasabi dito guys, ganito. Ito, common din naman ito sa atin. Wherein, ang gagawin natin, kukuha lang tayo ng certain central angle dyan. Sabihin natin, ayan ay radius na R. No? So, ang gagawin natin, guys, makakasubtend daw yung na yan, yung angle na yan, say itong theta na to. Pag sinukat natin tong R na radius, tapos, may tape measure ka, no? Sinukat mo yung radius na yan, tapos inilatag mo dito sa arc na yan, wherein ang length din nito, ng arc na to, ay R, ay equal din sa R, no? Makakabuo daw tayo ng angle na equal saan? That is equal to 1 radian. Okay, yun po yung definition ng radian. Okay, guys, paano nga ba pumapasok ang pi dito sa radian? Bakit nga ba may pi? Ganito kasi yan. Tingnan natin. Ano nga ba ang pi? Guys, alam natin yan ay 3.14, something, di natatapos, no? Pero ano nga ba talaga ang definition ng pi? Okay, pi ay a constant number na kung saan. Dinidescribe niya daw na constant daw ang ratio lagi ng circumference ng circle o yung paligid niya, yung perimeter niya, circumference niya, doon sa diameter. So, ibig sabihin, itong circumference equal pala sa pi times d o kaya 2 pi r. O di alam naman natin guys, ang circumference ay isang revolution. Tama ba? O di ibig sabihin guys, itong r pala na to, i-multiply mo lang sa 2 pi, makakabuo ka na ng isang bilog. Or ibig sabihin, 2 pi radian or 2 pi radian ay isang revolution na. Ito yung ating conversion kapag pagdating sa circular or natural system. And guys, try naman natin sagutan itong unang katanungan dito, no? Ang sabi dyan, what is the equivalent of 540 degrees in centesimal system in the circular system? So, i-convert natin into centesimal system and circular system. Since given naman daw, ano tong given na to? That is in sexagesimal, tama? Kasi naka-degree. I-convert natin into centesimal muna. Okay, try muna natin ang centesimal. No, guys, sobrang napakadali lang naman ito kasi, mag-convert ka lang ng unit eh. Ano lang ang mahalaga? Kailangan alamin mo yung kanilang equivalent value. I-relate mo sila sa isang revolution. Tama? So, since 540 degrees, i-multiply ko sa isang factor na kung saan, nasa denominator is degree din para makancel. Since i-relate natin sa isang revolution, so pwede nating sabihin 360 degrees. And sa taas naman kung sa anong unit mo siya gusto i-convert. Say, sabi dito centesimal system. So, para ma-convert natin sa centesimal system, kailangan natin ng 400 gradients or 400 grads para sa isang revolution. O di, sobrang dali lang pala niyan, no? So, ang magiging unang sagot will be equal to 600 gradients. So, ayan guys, may sagot na po tayo sa unang tanong. Next naman, paano naman kung sa circular system o sa radian? Tama po ba? So, magiging 540 degrees, i-multiply natin saan? O, syempre, doon sa degree na nasa denominator para makancel, no? Tapos, ang mangyayari, sa isang revolution, meron tayong 2 pi radians. O, so, yan, kadali lang yan. Ang magiging sagot dyan, guys, will be equal to 3 pi radians. So, yun po yung sagot dyan. And actually, guys, yun naman yung shortcut dyan, di ba? Kasi, kadalasan naman, na-encounter natin ang conversion ng degree papuntang radian, di ba? So, ang gagawin mo lang, i-multiply mo ng factor na to
which is kapag simplify mo, pi over 180. Tama? O kaya pagka radian naman, 2 degree, ano gagawin mo? Siyempre, ibabaliktad mo lang yung factor na yan. Magiging 180 degrees, i-divide mo sa pi. So, ito pala degrees, no? So, yan, alam kong basic na lang yan, kaya kaya niyan.